Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan lumitaw na ang boss dungeon na isang malaking ahas na mayroong 3 ulo, at nang umpisa ay nagawang maputol ni Taejon ang gitnang ulo ng halimaw na boss sa tulong ni Jihyun, gayon din ay hindi maiwasang matuwa ni Taejon nang kanyang maputol ang isa sa 3 ulo ng boss ngunit laking gulat niya nang biglang nag-regenerate ang halimaw, ito ay may kakayahang buuhin muli ang kanyang katawan mula sa kahit anong pinsala na matamo nito. At kalaunan habang abala si Taejon sa pag-iisip ng mga bagay-bagay ay hindi niya namalayan na papalapit na sa kanya ang atake ng boss na siyang naging dahilan ng kanyang pagtilapon sa isang tumpok ng lupa at nasuka ng dugo. Nabahala naman si Jihyun nang kanyang makita na tumilapon ang kanilang pinuno sa ginawang atake ng halimaw ngunit mas nagulat siya nang biglang lumitaw ang halimaw sa kanyang harapan at handa na siya nitong atakihin at habang nasa desperadong sitwasyon ay naiisip niya na mukhang doon na siya mamamatay ngunit biglang lumitaw ang ating bida at agad siya nitong hinawakan na akmang siya ay babuhitin. Nagulat din siya nang makitang buhay ang ating bida dahil inakala niyang hindi na ito makakaligtas dahil mag-isa lang itong tumungo sa kuweba para iligtas si Hilwo. Sinabi naman ni Pilseong sa kanya na humawak nga raw ito kasabay noon ay iniwasan niya ang ataking ginawa ng boss at agad na tumakas para ilayo si Jihyun mula sa halimaw. Nang makatakas ay tinanong niya ito kung nasaktan siya ngunit walang naging tugon si Jihyun sa halip ay namula ito at kinilig. Sinabi din ng ating bida na dahil ginawa na nila ang kanilang makakaya ay siya na nga raw ang bahala sa halimaw. Sa pagpapatuloy ay kinilig ng labis si Jihyun sa ating bida at maya-maya pa ay nagulat si Taejon nang makitang buhay ang ating bida dahil kahit siya ay inakalang hindi na ito makakabalik mula sa kuweba. Agad din niyang tinanong kung nasaan ang mga bata at kung kamusta ang mga ito. Bilang tugon ay proud na sinabi ni Pilseong na okay lang ang mga bata at kasalukuyan ang mga itong nasa ligtas na lugar kaya wag nga raw siyang mag-alala. Gayunpaman ang importante sa ngayon ay ang matalo ang boss ng dungeon kasabay noon ay makikitang nasa kanyang tagiliran ang boss na naghahanda para umatake sa ating bida ngunit hindi nagpakita ng kahit anong takot ang ating bida mula sa halimaw at nasabi pa niya na mukhang kaya naroon ang boss monster na ito dahil sa paglaho ng gate ng piitan. Humingi naman ng tawad si Taejon sa kanyang maling paghusga sa ating bida at sa antas ng piitan na siyang nagdulot sa kanila sa ganoong sitwasyon. Ngunit saad ni Pilseong na okay na iyon at hindi din niya kasalanan ang mga nangyari kaya wag nga raw niyang sisihin ang kanyang sarili. Excited ding sinabi ng ating bida kay Taejon na ang kanyang pagiging pinuno ng grupo ay mahusay gayunpaman kahit siya ay isang C-rank hunter ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong mahirap para sa kanya na panghawakan. Sinabi pa ni Pilseong kay Taejon na masyado na niyang ginawa ang kanyang makakaya kaya sapat na nga raw ang lahat ng iyon at siya na ang bahala sa halimaw na lubos ikinagulat ni Taejon. Gayon din ang boss ng dungeon ay makikitang nagpapakawala ng kanyang enerhiya na nagpapakitang lubos itong nagagalit sa kanila gayunpaman ay hindi nagpakita ng kahit anong pagkitikot ang ating bida. Sa halip ay sinabi niya na tatalunan niya ito kasabay noon ay mabilis siyang umatake sa halimaw. Sinubukan naman ng halimaw na mag-counter-attack sa ating bida ngunit nagawa niya itong iwasan kasabay noon ay pinutol niya ang ulo ng halimaw gamit ang kanyang punyal. Lubos na nasaktan ang boss sa ginawang atake ng ating bida. Bigla namang nagsalita si Taejon at kanyang inihayag na walang kwenta nga raw ang ginawa niyang atake dahil nagagawa ng boss ng dungeon na muling buuhin ang kanyang katawan mula sa kahit anong atake at katulad ng sinabi ni Taejon ay unti-unting nag-regenerate ang halimaw at kanyang binubuong muli ang kanyang ulo na naputol. Pinagsabihan naman ni Pilseong si Taejon na dapat nga raw ay sinabi niya na iyon ng mas maaga para hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad namang humingi ng tawad si Taejon sa kanyang pagkakamali. Gayunpaman ay biglang nawindang ang ating bida nang kanyang makita si Jihyun na lubos nang nawawalan ng pag-asa at sinasabi niya na doon na nga raw silang lahat mamamatay. Ganoon din si Taejon na parehong iniisip na mukhang doon na sila magtatapos ngunit nakangiting sinabi ng ating bida kung susuko na lang ba agad sila ng ganoon. Saad pa niya na ang pagsuko ay para lang sa mga mahihina. Hindi naman makapaniwala si Jihyun na nagagawa pang sabihin ni Pilseong ang ganoong kataga kahit na sila ay nasa panganib na ngunit bigla siyang nagulat nang lumapit si Taejon kasama si Kim at sinasabi na tama ang ating bida at dapat na hindi sila agad sumuko dahil siguradong may paraan.
Dagdag pa niya na masyado pang maaga para sumuko sila, saad pa niya na dapat silang sama-sama na lumaban sa halimaw hanggang sa huli nang hindi sumusuko. Sinabi din niya na susuportahan nga raw niya ang ating bida, ngunit hindi pumayag si Pilseong at kanyang sinabi na pinapahalagahan niya ang pagsisikap nito, ngunit wag niyang pilitin ang kanyang sarili dahil masyado siyang napinsala. Gayunpaman ay pinagmalaki ni Taejon na siya ay okay na dahil sa healing ability ni Kim, kaya wag nga raw siyang alalahanin ng ating bida, ngunit saad ni Kim na wag nga raw niyang masyadong pagurin ang kanyang sarili. Wala namang masabi si Jihyun at Yoonji, ngunit kalaunan ay napagpasyahan din ng dalawa na sumama at tumulong sa pagtalo sa Boss Monster. Nang makita ni Pilseong ang pagsisikap ng lahat ay wala na siyang nagawa kundi payagan ang mga ito na tulungan siya, gayon din ay pinuri niya ang lahat sa kanilang pinapakita na lakas ng loob. Habang nasa harap ng halimaw ay sinabi niya sa lahat na wag silang susuko hanggang sa magawa nilang matalo ang boss. Saad pa niya na kung mahahanap nila ang kahinaan ng boss ay wag nilang bigyan ng pagkakataon ang halimaw na makapag-regenerate at sunod-sunod nila itong atakihin hanggang sa tuluyan nila itong matalo. Bago umatake ang ating bida ay sinabi din niya sa lahat na suportahan siya kung meron silang pagkakataon, kasabay noon ay mabilis siyang tumakbo papalapit sa halimaw, gayunpaman ay bago siya tuluyang makalapit ay naghahanda na din ang isang ulo ng boss na magpakawala ng isang apoy na mahika mula sa kanyang bunganga na lubos na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inakalang kaya iyong gawin ng halimaw na ito. At bago pa makareact ang ating bida ay masyado nang huli dahil malapit na siyang tamaan ng apoy na atake ng boss. Lubos namang nag-alala ang lahat para sa ating bida dahil siguradong manganganib ito kapag tinamaan ng ataking iyon, at maya-maya pa ay tuluyan nang tumama ito kay Pilseong at makikitang tila kampante ang Boss Monster na napuruhan niya ang ating bida, ngunit laking gulat nila nang biglang lumabas mula sa apoy ang ating bida at kanyang sinasabi na hindi nga raw iyon sapat at walang kwenta ang kanilang ginawang atake para sa kanya. Kasabay noon ay naghanda siya ng kanyang finishing move at sa isang iglap ay hinati niya sa maraming pieces ang boss at makikitang isa-isang nahuhulog mula sa ere ang iba't ibang bahagi ng katawan ng halimaw. Dahil sa ginawang atake ng ating bida ay napatanong si Kim kay Taejon kung ang batang iyon ay talagang isang D-rank tulad nila, dahil ang ginawa nito ay hindi kayang gawin ng isang D-rank na hunter. Hindi naman makapaniwala si Taejon nang kanyang makita ang ginawang atake ni Pilseong at kanyang nasabi na kung hindi mismo nakita ng kanyang dalawang mga mata ay siguradong hindi siya maniniwala na nagawa iyon ng isang D-rank hunter. Gayunpaman ay napapaisip siya kung talaga nga bang isang D-rank lang ang ating bida kung babasihan ang mga kakayahan nito. Napabuntong hininga naman ang ating bida dahil sa kanyang ginawa at kanyang tinangnan ang katawan ng halimaw, at tulad ng kanyang inaasahan mula dito ay unti-unti nitong binubuo ang kanyang putol na katawan. Subalit hindi siya makapaniwala na kahit putol na ang tatlong ulo ng boss ay nagagawa pa din nitong mag-regenerate, na nagpapatunay na hindi ang ulo ang kahinaan ng halimaw. Bigla namang may napansin si Pilseong at kanyang nakita ang isang tipak ng malaking bato na nakatapat sa katawan ng halimaw, kaya nakaisip siya ng isang paraan at mabilis na tumungo sa itaas nito ang ating bida, at nang siya ay nasa itaas na ay agad siyang naghanda at kanyang inatake ang malaking bato na siyang naging dahilan na mawasak ito at dahan-daang mahulog sa katawan ng halimaw, at maya-maya pa ay tuluyan ng tinabyunan ng mga naglalakihang bato ang Boss Monster. Nagulat naman ang lahat at hindi makapaniwala sa ginawa ng ating bida, gayon din ay mas lalo silang nagulat nang biglang lumitaw ang window system sa kanilang harapan na nagsisabing ang dungeon ay nalinis na. Nagulat naman dito si Jihyun dahil inakala niyang hinding-hindi nila matatalo ang boss, gayunpaman ay nagdiwang ang lahat sa tuwa at makikitang ang saya sa mukha ni Kim at Taejon na talagang nagawa nila ang isang halos impossibleng bagay. Nasabi din niya na kung hindi nga raw dahil sa ating bida ay siguradong lahat sa kanila ay hinding-hindi makakalabas sa piitan na ito. Gayon din ay nagulat din si Hilwo at Yunso nang lumabas ang system, gayon din ang mayabang na si Hyangnim, at makikita sa kanyang mukha na hindi ito makapaniwala na may nakagawang makatalo sa boss. Maya-maya pa ay tuluyan nang bumukas ang gate ng dungeon na tanging ninanais ng lahat, kasabay noon ay tinanong ng ating bida ang lahat kung okay lang ang mga ito at kung walang nasaktan ng malubha. Nakangiti naman sinabi ni Taejon na nagpapasalamat nga raw siya sa ating bida dahil kung hindi dahil sa kanya ay siguradong hinding-hindi na sila makakalabas at siguradong doon na sila mamamatay.
Gayunpaman ay hindi pa din siya makapaniwala na ang isang D-rank hunter ay nagpakita ng isang bihasang kasanayan sa kanyang pagiging baguhan bilang hunter. Masaya namang sinabi ni Pilseong sa lahat-lahat na sabay-sabay nga raw silang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Ngunit dito muna matatapos ang ating episode 8 at sama-sama natin muling abangan ang mga susunod na kapana-panabik na mangyayari sa ating bida, kaya kung interesado ka ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa susunod na episode. Maraming salamat!